Kabilang ang Department of Science and Technology sa mga ahensyang napagkalooban ng pondo mula sa Disbursement Acceleration Program o DAP. Ang pondong inilaan ay para sa mga proyekto ng ahensya na naglalayong pag-aanin ang epekto ng banta sa kalikasan. Kaugnay niyan, makakausap natin sa telepono si DOST Assistant Secretary Raymond Liboro. Asek, magandang gabi po. Si Attorney Mark po ito. Good evening, Attorney Mark, at good evening sa lahat ng nakatutok sa atin ngayong gabi. Asek, ano po mga proyekto ng DOST ang pinondohan mula sa DAP? Okay, nasimulan natin yung isang malaking bahagi ng Project NOAA, yung ating DREAM, yung ating flood mapping project through the DAP. Ito ay napagkalooban tayo ng halagang 1.6 billion upang simulan ito together with the University of the Philippines. At sinimulan natin ang state-of-the-art na three-dimensional mapping ng ating bahagi ng ating bansa at particular yung 18 river basins, so yung mga pinaka-critical na mga ilog na siyang laging bumabaha. Sinimulan natin itong ating programa na ito. Ang isa pang pinaglaanan natin itong funding through this DAP funding mechanism ay yung 1,000 ng mga iba't ibang automatic rain gauges at water level sensors ay nasimulan din natin sa katuparan natin yung paggawa nito. At ngayon, alam mo ba, Mark, yung 1,000 sensors na yan ay nagawa na natin, at 638 dyan ay naikabit na sa maraming sulok ng Pilipinas. At ngayon ay gumagana na. And if you will even check yung ating website, ang ating NOAA website, yan ay napapakinabangan na ng malaki. Dumating itong habang... Yes, Mark. Asek, ito po bang mga proyektong ito o mga kagamitang ito ay hindi sapat ang pondo mula sa ating allocated na budget? Kaya po kinuha po itong mga pangtustos po sa mga ito mula sa realigned na pondo na tinawag nga po na DAP. Itong mga bagay na ito, nalala mo din, doon dumating yung bagyong Sendong, doon talaga natin na binuurin yung ating napakalawak na plano ng DREAM, at ng Project NOAA, at ito ay napakalaking bagay, kasi yun nga, na-jumpstart itong ating flood forecasting program na ito. Siguro maganda bigyan kita ng halimbawa. Yung Doppler radar na lang natin, alam mo, Mark, alam mo, doon sa original kasi na plano noon, aabot ng hanggang 2016, to even 2017, yung kung ipoprograma mo yung ating Doppler radar system ng Pag-asa, para makumpleto yung ating pinaplano na maglagay ng 15 Doppler radar system. Because of dito sa Disbursement Acceleration Program natin, na-procure natin yung mga kulang na radar para dito sa nakukumpleto ng ating Doppler radar deployment system. So from 2016 na original na plano, na-accelerate natin yan to 2014. Okay. So by 2014, Mark, makakaasa mga kababayan natin ang lahat ng Doppler radars na kailangan ng bansa. Okay. At nangyari yan dahil nga dito sa napondohan natin through this DAP. Huli, katanungan po, Asek, ito po bang pondo na nakuha ng DOST para po sa mga kagamitang ito? Dumaan po ba ito sa mga senador o diretso po ito sa inyong ahensya? Diretso ito, para sa kabatiran na marami, ito po ay diretso. Siguro magandang banggitin, yung isang aspeto niya, yung National Meteorological Climate Center, na malaki nating proyekto for Pag-asa ay National Climate Center na mabubuo rin through the DAP. Yan naman, ang pondo nakalaan dyan ay naibigay sa DPWH dahil sila naman na magtatayo ng building na to para sa Pag-asa. So ito ay naidiretso sa mga government agencies concerned. Maraming salamat sa iyong paliwanag, Thank you, Asek Mark. Raymond Liboro.